COMELEC's preparations for the 2025 midterm elections. The Commission on Elections aims to announce the winning senatorial candidates within 4 days. According to COMELEC Chairman George Garcia, this is a quicker process compared to the previous elections where counting took up to 2 weeks. One reason for the delay is waiting for votes from Filipinos abroad, which must be processed in 95 foreign service posts before being sent back to the Philippines. Garcia also urged the public to register to vote before the deadline on September 30. Registration is open Monday to Saturday, including holidays, at all election offices nationwide from 8 a.m. to 5 p.m. All right, let's discuss that further. We have with us COMELEC spokesperson John Rex Laudianco on the show. Magandang umaga, Via Spokes. Zoom. Magandang umaga po, Ma'am Angela, Sir Angelo, at sa lahat po ng taga-subaybay ng branch. Good morning. All right, Spokes, let's get right to it. Gaano po ka-feasible yung sinasabi natin 4 days na may results na? Tama po yan, ano? Inaasahan nga po sa loob ng 4 o 5 araw, matatapos na natin ang eleksyon ng Senado kasi ang COMELEC naman din po ang siyang magiging National Canvassing Board for Senators at Party List. Hindi po katulad nung nakaraang presidential elections, ang canvassing board po kasi sa President at Vice President ay ang ating Kongreso, Joint Houses of Congress. Ngayon po, dahil gagamit na rin po tayo ng internet voting sa 75 posts, out of the 95 posts po natin sa iba't ibang panig ng mundo, may transmission na rin po ng results. Hindi na po namin hihintayin, bagamat dadalhin yung printout ng mga canvassing po nila, pwede na po namin gamitin as official canvassing proclamation results, yung po manggagaling po sa post na yan. So internet voting sa ibang bansa, automated counting machine sa Pilipinas, lahat transmitted, asahan po natin ang mas mabilis sa proklamasyon ng mga senador. So para klaro lang, Spokes, are you saying that lahat ng positions will be fully counted within 4 days? Tama po kayo dahil ang pinakamalaki po ay yung Senator at Party List National. Kung yung national nga po ay inaasahan po natin within 4 or 5 days, siguro dagdagan po na ng konti para lang may allowance, maaring 6 days kasama na yung sa abroad, mas lalo pong mas mabilis yung ating mga nasa local government positions. Dahil yung pong munisipyo lamang yan, city or provincial, ang ika-canvassing. Sa amin po sa national, galing po sa lahat mula munisipyo at higit sa lahat galing sa ibang bansa. Oo, syempre, for the sake of fairness po, ang kababayan po natin ay syempre iniisip po nila, how can we make sure na maging maayos po at walang dayaan na mangyayari, na hindi po maaaring madaya itong mga resulta na ito kung ganito po kabilis? Naku ma'am, napakagandang tanong. Una po sa lahat kasi dito muna tayo sa Pilipinas. Yung ating automated counting machine, ma'am, may 3 layers ng audit sa presinto pa lamang. Muna, pag boto mo, ipapakita doon sa screen paano binasa at binilang yung boto mo. So ikaw na botante, wala na yung tanong na tama ba yung pagkakabilang. Dati po kasi nakalagay lang vote cast. That's it. Yeah. Ito po ngayon, makikita mo yung suma ng boto mo at kung sino-sino ang binoto mo. Ikalawa, nandun pa rin po yung resibo. So meron ka pa rin resibo bukod sa ipinakita na sa iyo, meron ka pang resibo. At ikatlo, sa presinto rin po mismo, pagkatapos ng halalan, isa-isang ipapakita ang lahat ng balota. So yung pong watchers, mga teachers, kung gusto nilang mag-manual na pagbibilang, pwedeng-pwede. Bukod pa po yan, dun sa ating mga audit logs na kasama ng itatransmit ngayon. Dati po kasi resulta lang Ngayon pati audit logs ay itatransmit na. So kitang-kita po natin. And take note po, by the time na mag-transmit po ang makina sa bawat presinto, nakapag-imprenta na po na siyam na election returns. So yung watchers, yung teachers, nakapaskil na sa labas ng presinto, pwede nyo i-check kung tama yung na-transmit. Saan po ba itatransmit? May sariling server na po ang dominant majority party, minority party, PPCRB, NAMFREL, kayo po sa media may sarili kayong server. At si COMELEC po, ang server namin naka-mirror kay DICT. So meron po kayong 7 pagtsatsakan. At may isa pa, there's more. Yung ating pong resulta ay automatic na makikita doon sa election results website. So yung may hawak na printed na papel at yung walang hawak, pwede nyo i-check sa server, tignan sa website kung parehong-pareho ang na-transmit. So siguro po dito, wala nang kaduda-duda talaga yung na-itatransmit na resulta. I'd like to touch up lang that on Spokes. So you said, di ba, pag pinasok ko po ang akin boto, yung election, yung mga piniling candidates sa machine, sabi niyo po, makikita ko kaagad lahat ng binoto ko. Tama po ba yun? Para expectation lang sa mga boto. Tama po yun, no? Tama po, kasi may 14 inches
screen, Okay. pagpasok po nyo at binasa, lalabas po, overvote, undervote, at kung may mga tama po, yung mga pangalan ng binoto Spox, ninyo. since real time po ang makikita yung sino binoto ko, let's say lang, for the sake of argument lang po, nagkaroon po ng discrepancy sa binoto ko at lumabas sa machine, ano po ang next step na pwede kong gawin as a voter? Agad-agad po, i-report po ito doon sa ating electoral boards nang ito ay ma-note sa minutes. At ang mangyayari po dito, lahat po yan ay pwedeng escalate sa amin, dito sa ating main office. Nang sa gayon, ma-check po natin saan naging problema. Kaya nga po sa pagkakataong ito, siguro po kunin ko na rin yung chance na pag tayo po ay nag-shade ng bilog, wag po yung ambiguous mark, wag check, wag period, wag line, wag heart. Bilog, i-shade po natin ang buo nang sa gayon po walang kaduda-duda ang pagbasa ng makina. And by the way po, yung real-time na matatanggap na resulta ay hindi po yung individual votes. Ito po yung election return. So pagkatapos po ng halalan, 7 p.m., mag-print ng 9 na election return, transmit ng election return, print po muli nung natitira pang 21 dahil 30 po yung imprenta natin. At yun po, makikita nyo na po sa website ang kada resulta, kada presinto. Ayun. Idagdag ko lang din po dun sa kaninang nabanggit niyo po, no, bukod po dun sa proper way of shading ng ating mga pagboto sa mga kandidato natin. Ano pa po yung mga dapat ingatan ng mga voters para hindi po sila ma-disenfranchise, no, sa kanilang mga pagboto? Nako, salamat Ma'am Angela. Yan nga po yung gusto ko yung punto. Una po, ang ating balota, makikita nyo po sa paligid, mayroong mga block na parang rectangles and square. Ito po yung tinatawag nating timing marks. Ito ang guide ng pagbasa ng makina. Huwag na huwag pong bubutasin, pupunitin, susulatan, mamarkahan ng kahit ano pa dahil maari na pong i-reject ng makina ang inyong balota pag ito'y namarkahan. At pag inireject po ito, hindi na namin kayo i-issue ng bagong balota dahil pag i-imprenta ng balota, 1:1. Eksakto lang po yan kada botante. So wala tayong sobra. Isa pa, ang ating pong balota ay merong mga secret po na security marks. Huwag po kayong magdodrawing ng kung ano-ano. Doon lang po tayo talaga sa bilog mag-shade. Bakit? Pag yan pong mga secret na marks na yan na binabasa ng makina, inaguhitan ninyo, yan po ay hindi rin babasahin ng makina. Kaya nga po mababaliwala ang boto nyo, hindi namin kayo i-issuehan ng panibagong balota. At ito po mas mabigat. Yan pong pagsusulat, pagpunit, pagbutas ng balota, yan po ay isang election offense. That is intentional tearing, defacing, or marking the ballots. At ang election offense po ay kasong kriminal. Pag kayo po ay napakonvict namin sa election offense, ang parusa, 1 hanggang 6 na taon ng pagkakakulong, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Ganyan po pinapahalagahan ng ating batas ang bawat balota. Alright. Taking this opportunity na rin po, Spokes, to ask you regarding the voters registration. Kamusta na po tayo dyan? On target naman po ba tayo? Nag-exceed na po tayo sa target, Ma'am Angela, Sir Angelo. 5.3 million applications na po ang na-process ng COMELEC. Kaya nga po, inaasahan po natin ang pagdagdag ng mga botanteng bago. Bagamat malaki po yung nabawas, kasi ito po yung nakakalungkot. Inaasahan sana namin ito yung karagdagan. Kaya lang may nabawas po na 5.2 million na mga botante natin na na-deactivate. Pag sa batas po kasi natin, Republic Act 8189, 2 beses na halalan o higit pa, hindi ka nakaboto, kailangan kang i-deactivate ng COMELEC. Pero ito na po, meron pa tayong pagkakataon, magpa-reactivate na po kayo. Lalo na yung ang dahilan, bakit hindi nakakaboto, ay lumipat na ng tirahan. Siyempre, hindi na siya nakakaboto. Pagkakataon nyo na po ito, magpa-reactivate na, mag-transfer na. Pagsabayin nyo na po, nandun kami sa opisina namin, nandun kami sa mall, at may Register Anywhere program pa po kung saan, kahit saang mampong parte ng Pilipinas, doon kayo magparehistro. Kami na po ang bahala magproseso ng datos ninyo doon sa probinsya. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Thank you so much. Mabuhay po.